Pagkatapos ng ilang minutong pagpupumilit, isang malakas na kalansing ang narinig niya. Bumukas ito. Huminga siya ng malalim bago buksan ang takip. Sa loob, ang mga dokumento ay maayos na nakasalansan. Mga sobrang naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang isa sa pinakaibabaw. Ito ay isang liham mula kay Governor Montenegro, na noon ay isa pa lang na negosyante, para sa kanyang ama. Kumpadre Ricardo, basa niya sa sulat kamay. Sigurado na ang deal sa lupang iyan sa tabi ng ilog. Tayo ang kikita dito. Siguraduhin mo lang na maaprubahan ang zoning change. Alam mo na ang gagawin sa mga magrereklamong residente. Napasinghap si Arthur. Ito ang simula ng lahat. Isang sikretong transaksyon. Isang kasalanang pinagtulungan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng iba pang mga sulat. Ang lahat ay tungkol sa kanilang mga negosyo, mga patunay ng korupsyon na matagal nang ibinaon sa limot. Ngunit ang mga huling sobre ay iba. Ang mga ito ay hindi para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang ina, si Elena. At ang mga ito ay sulat pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Kinuha niya ang isa, ang petsa ay mula lang noong 1 taon. Galing pa rin ito sa gobernador. Ang mga kamay ni Arthur ay nagsimulang manginig habang binabasa niya ito. Elena, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang katahimikan ko ay may kapalit. Isang maling galaw at malalaman ng buong Pilipinas ang mga sikreto ng yumaong asawa mo. Malalaman nila kung paano niya ninakaw ang lupa ng mga mahihirap para sa sarili niyang kapakanan. Ang kasal ni Arthur at Athena ang selyo ng ating katahimikan at ng ating alyansa. Ituloy mo ang plano o pareho tayong babagsak. Binitawan ni Arthur ang sulat na parabang napapaso siya. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagpupumilit ng kanyang ina sa kasal. Ang alyansa. Ang responsibilidad. Hindi ito dahil sa purong ambisyon. Ito ay blackmail. Ang kanyang ina, ang makapangyarihang Mayor Elena Villarreal, ay isang bihag. Isang bihag ng nakaraan. Isang bihag ng mga kasalanan ng kanyang asawa. Ang lahat ng ginagawa nito, ang pagtulak sa kanya kay Athena, ang pagiging malupit, ay hindi para sa kapangyarihan. Ito ay para protektahan ang pangalan ng kanyang ama. Para protektahan siya. Ang galit na naramdaman niya para sa kanyang ina sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking alon ng awa at pagkaunawa. Hindi niya kalaban ang kanyang ina. Pareho silang biktima sa larong ito. Ang tunay na kalaban, ang tunay na halimaw ay ang mga Montenegro. Isang mahinang tunog sa may pintuan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang tunog ng isang paghingang natigilan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo roon si Mayor Elena. Nakatingin ito hindi sa kanya, kundi sa kanyang mga kamay, sa mga dokumentong hawak niya, at sa nakabukas na baul sa sahig. Ang maskara ng pagiging malakas at makapangyarihan ay unti-unting gumuho mula sa mukha nito, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Arthur ang tunay na mukha ng kanyang ina, isang mukhang puno ng pagod, ng pagkatalo, at ng purong takot. Arthur, anak T. Bulong nito, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ang katahimikan sa loob ng lumang opisina ay mas mabigat pa kaysa sa alikabok na lumulutang sa hangin. Ang tanging gumagalaw ay ang nanginginig na kamay ni Arthur habang hawak ang mga sulat at ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ng kanyang ina. Nakatayo si Mayor Elena sa may pintuan na parabang isang estranghero sa sarili niyang bahay. Ang kanyang postura, na laging tuwid at puno ng otoridad, ay biglang nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging alkalde. Ang naiwan na lang ay si Elena, ang ina, ang biyuda. Alam mo na, hindi ito isang tanong, kundi isang pag-amin. Ang boses niya ay basag, isang tunog na hindi pa naririnig ni Arthur mula sa kanya. Dahan-dahang tumango si Arthur, hindi may alis ang tingin sa mga dokumento. Ang bawat salita, bawat pangungusap, ay isang piraso ng isang napakalaking kasinungalingan na bumuo sa kanyang buong buhay. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, ma? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit, hindi galit. Bakit niyo hinayaang isipin kong kinokontrol niyo lang ako para sa ambisyon niyo? Dahan-dahang naglakad si Elena papasok at umupo sa isang silyang malapit sa kanya. Hindi ito ang silya ng kanyang asawa sa likod ng mesa, kundi isang maliit na upuan sa gilid,
na para bang hindi na niya nararamdaman na karapat-dapat siyang umupo roon. Dahil iyon ang mas madali, anak, sagot niya, nakatingin sa kawalan. Mas madaling isipin mo na isa akong kontrabida na uhaw sa kapangyarihan kaysa malaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan, ulit ni Arthur. Na ano? Na ang lahat ng ito ang legasya ni Papa ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Elena, mga luhang matagal na niyang itinatago. Nagsimula ang lahat pagkamatay ng Papa mo, kwento niya, ang boses ay nanginginig. Akala ko tapos na. Akala ko maipagpapatuloy ko ang pangalan niya ng malinis. Pero isang araw, dumating ang gobernador. Dala niya ang mga kopya ng mga dokumentong iyan. Sabi niya, tulungan tayo, Elena. O sisirain kita. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Arthur. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong naging malamig siya sa kanyang ina, ang lahat ng pagrerebelde niya. At sa lahat ng panahong iyon, mag-isa lang pala itong dinadala ang bigat na ito. Pinrotektahan ko ang pangalan ng ama mo, patuloy ni Elena. Mahal na mahal ko siya, Arthur. At, nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pero ayokong iyon ang maalala ng mga tao sa kanya. At higit sa lahat ayokong malaman mo. Ayokong lumaki ka na dala-dala ang kahihiyan ng kasalanan niya. Kaya ang kasal. Hindi matapos ni Arthur ang sasabihin. Iyon ang presyo, sabi ni Elena, ipinikit ang mga mata. Ang kasal ninyo ni Athena ang selyo. Ang garantiya na mananatili silang tahimik. Araw-araw, Arthur, para akong naglalakad sa manipis na yelo. Isang maling salita, isang maling galaw at babagsak tayong lahat. Kaya ako naging mahigpit sa'yo. Kaya kailangan mong maging perpekto. Dahil ang buhay natin ay hindi na sa atin. Nakasanla na ito sa mga Montenegro. Sa puntong iyon, tuluyan ang bumigay si Elena. Humagulgol siya, hindi na napigilan ang sakit na kinimkim niya ng napakatagal na panahon. Ang makapangyarihang alkalde ay naging isang babaeng wasak, isang inang natatakot para sa kanyang anak. Ang galit at pagkamuhi na dating namumuo sa dibdib ni Arthur ay natunaw na parang yelo, napalitan ng isang emosyong mas matindi pa, awa. Awa, pagkaunawa at isang malalim na pagmamahal. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap nito at kinuha ang mga kamay nitong nanginginig. Ma, sabi niya, ang boses ay malambing. Nag-angat ng tingin si Elena, ang mukha ay basang-basa ng luha. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Umiling si Arthur. Inabot niya ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan nito sa bawat hikbi. Dito, sa yakap na ito, nawala ang lahat ng pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa sa loob ng maraming taon. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad, ma, bulong niya. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang lahat. Humiwalay siya ng bahagya at tiningnan ang ina sa mga mata. Hindi na kayo mag-isa dito. Hahanap tayo ng paraan. Ako na ang bahala. Sa mga salitang iyon, nakita ni Arthur ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang ina. Tumango ito, at sa unang pagkakataon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, kahit pa may mga luha pa ring dumadaloy. Ngunit habang yakap niya ang kanyang ina, isang malamig na katotohanan ang bumalik sa isip ni Arthur, si Tinay. Kung ganito kagrabe ang sitwasyon, kung ganito kalupit ang mga Montenegro, anong laban ni Tinay? Habang siya ay narito, inililigtas ang kanyang ina mula sa mga demonyo ng nakaraan, si Tinay ay nasa labas, mag-isang hinaharap ang mga demonyo ng kasalukuyan. Mga demonyong siya mismo ang nagpakawala. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero ni Tinay. Ring! 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 Walang sagot. Sinubukan niya ulit. Ganun pa rin. Nag-text siya. Tinay, please, sagutin mo. Mag-usap tayo. Walang reply. Ang pag-aalala ay nagsimulang maging isang tunay na takot. Nasaan na siya? Ano na ang nangyayari sa kanya? Ang bawat segundong lumilipas na walang balita mula rito ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang assistant. Mabilis niya itong binuksan, umaasang balita ito tungkol sa kinaroroonan ni Tinay.
Ngunit iba ang kanyang nakita. Isang link sa isang bagong blog post. Ang kanyang puso ay lumubog nang basahin niya ang pamagat. Nakasulat sa malalaking letra para makita ng buong mundo. Anak ng Mayor Ify Hamak Desre Manikurista, isang planadong eskandalo para manggulang ng pera. Sa ilalim nito ay mga litratong kuha sa palengke, sa labas ng salon, at ang pinakamasakit sa lahat, isang malabong litrato ng halik nila sa kotse, na ngayon ay may caption na, Dense pag-akit ng desperada. Napatingin si Arthur sa screen, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom ng napakahigpit na namuti ang mga buko nito. Ang awa at pagkaunawa na naramdaman niya kanina ay mabilis na nabalutan ng isang bagong uri ng galit, isang galit na malamig, tahimik at nakamamatay. Kakalabas pa lang nila ng ina niya sa isang kulungan para lang mapagtanto na si Tinay naman ang ipinasok sa isa pa. At sa pagkakataong ito, alam na niya kung sino ang may hawak ng susi. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Tinay ay mas nakabibingi pa kaysa sa isang sigaw. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap-yakap ang sarili habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang litrato. Ang halik. Ang mga salitang simula ka pa lang. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga pangyayari. Ang basag na salon. Ang mga luha ni Aling Maritz. Ang mapanuyang ngiti ni Athena. At ang mensaheng ito, isang deklarasyon ng digmaan na hindi niya kailanman hiniling. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay isa ng ganap na lagim. Hindi na ito isang anino na sumusunod sa kanya, isa na itong halimaw na humihinga sa kanyang bato. Kinabukasan, nalaman niya kung gaano kabilis kumalat ang lason. Kailangan niyang bumili ng pagkain. Sa paglabas pa lang niya ng kanyang apartment, naramdaman na niya ang mga tingin. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ng magandang umaga, Tinay ay ngayon nagbubulungan na lang kapag dumadaan siya. Sa maliit na tindahan sa kanto, habang nagbabayad siya para sa isang lata ng sardinas at isang kilong bigas, narinig niya ang dalawang babae sa likod niya. Siya yung nasa blog, di ba? Siya nga. Grabe, no. Ang tahimik lang tingnan pero ahas pala. Gustong tuklawin ang anak ng mayor. Kawawa naman si Ma'am Athena. Buti na lang matatag siya. Napayuko si Tinay, ang pisngi niya ay nag-iinit sa hiya. Pinabilis niya ang kanyang mga kilos, gusto na lang niyang maglaho. Ngunit bago pa siya makaalis, hinarap siya ng tindera, si Aling Nena, na dati itinuturing na niyang pangalawang ina. Tinay, sabi nito, ang boses ay walang dating init. Totoo ba ang mga nababasa namin? Umiling lang si Tinay, hindi makahanap ng mga salita. Anak, nakakahiya ka, sabi ni Aling Nena, ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Pinalaki ka ng mga magulang mo ng maayos, tapos ganyan lang ang gagawin mo. Mang-aagaw ka ng mayaman para guminhawa ang buhay mo. Hindi na nakasagot si Tinay. Iniwan niya ang kanyang sukli at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang dibdib ay sumisikip sa bawat hininga. Ang kanyang kwarto, na dati kanyang kanlungan, ay naging isa na ngayong kulungan. Dito, nag-iisa siya, ngunit pakiramdam niya ipinapanood pa rin siya ng buong mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at, labag sa kanyang kalooban, binuksan ang blog. Ang mga komento ay dumami na. Libo-libo. Gold digger. Walang pinag-aralan kaya sa ganyan kumakapit. Feeling maganda. User. Dapat sa mga ganyang babae, tinuturuan ng leksyon. Bawat komento ay isang sampal. Isang saksak. Isang paalala na sa mata ng mundo, siya ang kontrabida. Siya ang masama. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na kumakapit sa isang hibla ng pag-asa. Si Arthur. Alam ni Arthur ang totoo. Siguro may gagawin siya. Siguro ipagtatanggol siya nito. Ang pag-asang iyon, kahit gaano kaliit, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. At tila dininig ang kanyang panalangin. Isang balita ang lumabas sa press conference. Mayor Villarreal, ay mahalagang anunsyo tungkol kinabukasan Arthur Villarreal. Mabilis na binuksan ni Tinay ang kanyang maliit at luma ng telebisyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ito na. Siguro, ito na ang pagkakataon para linisin ang pangalan niya.
Sa screen, nakita niya si Arthur, nakaupo sa isang mahabang mesa. Nakasuot ito ng pormal na barong, ang mukha ay seryoso at pagod. Sa tabi niya ay si Athena, na nakasuot ng puting bestida, ang imahe ng isang dalisay at naaping nobya. Sa kabilang tabi naman ay si Mayor Elena, matatag at makapangyarihan. Nagsimulang magsalita ang mga reporter, ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. At dumating ang tanong na hinihintay ng lahat. Sir Arthur, may kumakalat na mga litrato ninyo, kasama ang isang babae na nagngangalang Celestina Cruz. Ano po ang katotohanan sa likod ng relasyon ninyo? At ano po ang magiging epekto nito sa nalalapit ninyong kasal kay Imes Montenegro? Arthur, sabihin mo ang totoo, bulong niya sa hangin. Sabihin mong biktima lang ako. Huminga ng malalim si Arthur at lumapit sa mikropono. Ang buong bansa ay naghihintay. Ang buong mundo ni Tinay ay nakasalalay sa mga susunod niyang sasabihin. Tumingin si Arthur ng diretso sa kamera. Sa isang saglit, pakiramdam ni Tinay ay sa kanya ito nakatingin na para bang humihingi ito ng paumanhin sa gagawin nito. Gusto kong linawin ang lahat, simula ni Arthur, ang boses ay matatag ngunit walang emosyon. Ang mga kumakalat na balita ay isang malaking misunderstanding. Natigilan si Tinay. Misunderstanding. Si Imes Cruz ay isang kakilala. At ang anumang interaksyon namin ay nabigyan lamang ng mali siya ng mga taong gustong sirain ang pangalan ng aming pamilya, lalo na ngayong malapit na ang aming kasal ni Athena. Sa tabi niya, si Athena ay nagkunwaring pumahid ng luha. Hinawakan ni Arthur ang kamay nito, isang kilos na nakita ng lahat ng kamera. Upang matapos na ang lahat ng espekulasyon, nagpatuloy si Arthur, ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon ng mas malalim sa puso ni Tinay. Gusto kong sabihin sa lahat na ang kasal namin ni Athena ay tuloy na tuloy. Mahal ko siya at wala nang iba pang babae para sa akin. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling, nakamamatay na dago. Tungkol naman kay Imes Cruz, sabi niya, ang boses ay malamig na ngayon. Wala pong namamagitan sa amin. At humihingi ako ng paumanhin sa kanya, kung nadamay man siya sa gulong ito. Isang paumanhin na parang isang sampal. Isang paumanhin na nagkumpirma sa lahat ng kasinungalingan. Isang paumanhin na tuluyan ng nagbaon sa kanya sa putik. Hindi na narinig ni Tinay ang mga sumunod na tanong. Hindi na niya nakita ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Athena o ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Mayor Elena. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Arthur sa screen, isang mukhang estranghero na ngayon. Ang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng buwan, ang lalaking nangako na maiintindihan niya, ay ang siya ring lalaking tumalikod sa kanya sa harap ng buong mundo. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kwarto ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay naputol na. Wala na. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang reputasyon. Ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. At ang lalaking inakala niyang naiiba. Hindi na siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan sa kanyang dibdib. Para siyang isang bahay na nasunog, ang natira na lang ay abo at mga pira-pirasong alaala. Tumayo siya na para bang isang otomat. Naglakad siya papunta sa ilalim ng kanyang kama at may kinuha mula roon. Isang maliit at luma ng kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang clipping ng dyaryo, naninilaw at marupok na. Ang mga ito ay tungkol sa kanyang ama. Ang mga headline ay sumisigaw, negosyante di aktivista, inakusahan ng panloloko, pagnanakaw ng pera ng kooperatiba, isinisi Eves Domingo Cruz. Mga kasinungaling ang sumira sa pangalan ng kanyang ama, nagdulot sa kanyang pagkalugi, at sa huli, sa kanyang maagang pagkamatay dahil sa sama ng loob. Mga kasinungaling ang kagaya ng ibinabato sa kanya ngayon. Tinitigan ni Tinay ang larawan ng kanyang ama sa dyaryo, isang larawan ng isang lalaking tapat na pinagmukhang kriminal ng mga makapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng Z. Isang babaeng pinagmukhang masama ng lalaking hinayaan niyang pumasok sa kanyang puso. Ang kasaysayan ay umuulit. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatitig siya sa mga basag na piraso ng kanyang buhay, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang kawalan ay dahan-dahang napuno ng isang bagong damdamin. Hindi ito galit.
hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matatag at mas mapanganib. Determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga tuyong pisngi. Ibinaba niya ang mga lumang dyaryo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay tumigil. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng sakit, ay ngayon blanko at malamig. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagtatago. Kung sisirain din lang nila siya, sisiguraduhin niyang hindi lang siya ang babagsak. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Tinay. Magdamag siyang gising, nakaupo sa sahig ng kanyang maliit na kwarto, napapalibutan ng mga lumang dyaryo na parang mga basag na piraso ng kanyang nakaraan. Ang sakit na dulot ng press conference ni Arthur ay hindi nawala, nag-iba lang ito ng anyo. Mula sa isang matalim na saksak, naging isa itong malamig at matigas na bakal na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Tapos na ang pagiging biktima. Kung ang mundo ay nagpasya ng husgahan siya, kung gayon, bibigyan niya sila ng isang tunay na dahilan para pag-usapan siya. Hindi bilang isang hamak na babaeng umibig at nasaktan, kundi bilang isang anak na ipaglalaban ang katarungan para sa kanyang ama. Sa unang silahis ng araw, tumayo si Tinay. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at mailayunin. Naligo siya, nagsuot ng simpleng maong at puting t-shirt, at inayos ang kanyang mga gamit. Ang babaeng umiyak kagabi ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang estranghero, isang babaeng may blangkong mga mata, ngunit may apoy sa kalooban. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang simbahan para magdasal, kundi ang pampublikong sementeryo ng San Isidro. Ang puntod ng kanyang ama ay simple lang. Isang maliit na lapidang marmol na may nakaukit na pangalan, Domingo Cruz. May mga tuyong dahon na nakakalat sa ibabaw nito. Dahan-dahang inalis ni Tinay ang mga ito, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang malamig na bato na para bang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang ama. Tay, bulong niya sa hangin. Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Sorry po kung hinayaan kong lamunin ako ng takot. Lagi niyo pong sinasabi sa akin noon na ang pinakamahalagang yaman natin ay ang ating pangalan. Pero sinira nila ang pangalan ninyo. At kahapon, sinubukan din nilang sirain ang pangalan ko. Huminga siya ng malalim, ang hangin ng umaga ay malamig sa kanyang mga baga. Hindi ko na po sila hahayaan, Tay. Hindi na po ako tatakbo. Ibabangon ko po ang pangalan ninyo. At gagawin ko po ito hindi dahil sa galit o para sa kung kanino man. Gagawin ko ito para sa inyo. Para sa akin. Doon, sa harap ng tahimik na puntod, isang pangako ang binitiwan. Isang pangakong magiging gabay niya sa mga susunod na araw. Pag-uwi niya, muli niyang hinarap ang kahon ng mga lumang dokumento. Ngunit ngayon, hindi na niya ito tinitingnan bilang mga alaala ng trahedya, kundi bilang mga armas sa isang digmaan. Isa-isa niyang binasa ang mga papeles, mga liham, mga petisyon, mga kopya ng titulo ng lupa. Mga ebidensya ng paglaban ng kanyang ama. At doon, sa isang folder na may markang land deal, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang mapa ng isang parte ng San Isidro, malapit sa ilog. May isang lot na bilog sa pulang tinta. Sa tabi nito, may nakasulat na numero, Lot 143G. At sa ilalim, ang pangalan ng developer, Villarreal Development Corp. Biglang naalala ni Tinay ang narinig niya sa engagement party. Ang usapan tungkol sa alyansa at kasunduan. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama noon na ang proyektong iyon daw ay sa pilitang magpapalaya sa maraming pamilya para pagtayuan ng isang pribadong subdibisyon. Iyon ang proyektong nilabanan ng kanyang ama. Ang proyektong sumira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghanap ng isang lumang numero sa kanyang contact list. Isang numerong ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay, para kung sakaling kailanganin mo ng tulong mula sa isang taong mapagkakatiwalaan. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello, isang garalgal at matandang boses ang narinig niya. Hello po. Si Mang Ben po ba ito? Ang dyarista, tanong ni Tinay, ang puso ay kumakabog. Ako nga. Sino to? Mang Ben, ako po si Celestina. Anak po ako ni Domingo Cruz. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Tinay. Ikaw na pala yan. Kamusta ka na, iha?
Okay lang po, sagot ni Tinay, kahit malayo ito sa katotohanan. Mang Ben, pasensya na po sa abala. Tumawag po ako dahil may mga hawak po akong dokumento. Mga papeles ng tatay. Tungkol sa Villarreal Development Corp. At sa isang lot malapit sa ilog. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Muling natahimik si Mang Ben pagkatapos ay nagsalita itong muli, ang boses ay seryoso na ngayon. Alam kong darating ang araw na ito. Saan tayo pwedeng magkita? Kinahapunan, matapos makuha ang lahat ng kailangan niya mula kay Mang Ben, isang bagay na lang ang kailangan niyang gawin. Ang pinakamahirap sa lahat. Naglakad si Tinay papasok sa City Hall ng San Isidro. Ang lugar na dati kinatatakutan niya ay isa na lang ngayong gusali. Habang dumadaan siya sa malawak na lobby, naramdaman niya ang mga titig at bulungan ng mga empleyado. Nakita nila ang blog. Nakita nila ang press conference. Ngunit hindi na siya yumuko. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglakad na may dignidad, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang patutunguhan. Huminto siya sa harap ng mesa ng executive secretary. Magandang hapon po, bati niya, ang boses ay kalmado at matatag. Gusto ko po sanang makausap si Ing Arthur Villarreal. Tiningnan siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero pakisabi na lang po na tungkol ito sa isang mahalagang bagay, sagot ni Tinay. I'm sorry, miss, pero busy si Sir Arthur ngayon. Pakisabi na lang po na tungkol ito sa ama niya, si dating Mayor Ricardo Villarreal. Pagpuputol ni Tinay, ang boses ay hindi na nagtatanong. Natigilan ang sekretarya. Kinuha nito ang telepono at may binulong. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nitong maghintay daw siya. Umupo si Tinay sa isa sa mga silya sa waiting area. Ang bawat tiktak ng malaking orasan sa pader ay parang isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Ngunit hindi siya natinag. Naghintay siya. Pagkalipas ng 10 minuto, bumukas ang isang pinto at mula roon ay lumabas si Arthur. Napatigil ito nang makita siya. Ang mukha ni Arthur ay larawan ng pagod at pagkakasala. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang ilalim ng kanyang mga mata ay maitim. Halatang hindi rin ito nakatulog. Naglakad ito papalapit sa kanya, ang mga mata ay puno ng lungkot. Tinay, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. I'm so sorry. Yung sa press con. Wala akong gusto kong magpaliwanag. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tumayo si Tinay. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang malaking brown folder at inabot ito sa kanya. Hindi ako naparito para pag-usapan tayo, sabi ni Tinay, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya si Arthur ng diretso sa mga mata, na walang bakas ng anumang emosyon maliban sa isang matigas na determinasyon. Nag-atubili si Arthur bago kunin ang folder. Naguluhan, tiningnan niya ito, pagkatapos ay tumingin muli sa kanya. Naparito ako, nagpatuloy si Tinay, para pag-usapan ang tatay ko at ang tatay mo. Nakatayo si Arthur sa harap ng podium, ang liwanag mula sa mga ilaw at ang walang tigil na kislap ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang ugong ng bulungan mula sa mga reporter at panauhin ay pumupuno sa buong function hall. Sa harap niya, sa unang hilera, ay nakaupo ang 3 taong pinakamahalaga sa sandaling ito, ang kanyang ina, si Mayor Elena, na may pilit na ngiti sa mga labi, si Governor Montenegro, na may itsura ng isang taong nanalo na sa laro, at si Athena, na nakakapit sa braso ng kanyang ama, ang larawan ng isang perpektong nobya. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang anunsyo. Ang pagtakbo niya para sa pagkaalkalde. Ang pagpapatuloy ng dinastyang Villarreal. Ngunit hindi iyon ang nasa isip ni Arthur. Ang nasa isip niya ay ang folder na ibinigay sa kanya ni Tinay. Ang mga dokumento mula sa bowl ng kanyang ama. Ang mukha ng kanyang ina kagabi, basag at puno ng takot. At ang mukha ni Tinay sa huling press conference, puno ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Huminga siya ng malalim, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng kaba, mayroong isang bagay na bago, isang hindi matinag na kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng isang desisyong hindi na mababago. Tumingin siya sa kanyang ina, at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na mensahe ang ipinadala niya, tapos na po, maako na ang bahala. Lumapit siya sa mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Agad na tumahimik ang lahat.
Maraming salamat sa inyong pagdalo, nagpatuloy siya, ang boses ay kalmado at malinaw. Inaasahan ninyong lahat na sa hapong ito ay i-anunsyo ko ang aking kandidatura para sa pagkaalkalde ng San Isidro. Isang alon ng pag-apruba ang maririnig. Ngumiti si Governor Montenegro. Ngumiti si Athena. Ngunit sabi ni Arthur, at sa isang salitang iyon, ang buong kwarto ay tila natigilan. Hindi ako naparito para mag-anunsyo ng aking kandidatura. Ang mga ngiti ay naglaho. Kumunot ang noo ng gobernador. Ang mukha ni Athena ay nagpakita ng pagkalito. Maging si Mayor Elena ay napatingin sa kanya ng may pagtataka. Naparito ako ngayong hapon, sabi ni Arthur, tinitingnan ang bawat isa sa kanila para magkwento. Isang bulungan ng pagkalito ang kumalat sa mga manunood. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa pamilya ko. Tungkol sa pangalang Villarreal. Isang pangalan na iniugnay ninyo sa serbisyo at kapangyarihan. Tumingin siya sa malaking screen sa likod niya. Pero bawat kwento, mayroong mga kabanatang itinatago. At ngayon, oras na para buksan ang mga ito. Ibinigay niya ang isang senya sa teknisyan. Sa isang iglap, lumabas sa screen ang isang imahe, isang lumang mapa, na may isang lot na bilog sa pula. Lot 143 G. Marami sa inyo ang nakakaalala sa Landil. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, sabi ni Arthur. Ang opisyal na kwento, isa itong proyektong nagdala ng progreso sa San Isidro. Ngunit ang totoo nag-flash sa screen ang mga kopya ng mga dokumento mula sa bowl at mula sa folder ni Tinay. Isa itong kasunduan para nakawin ang lupa ng halos 50 pamilya. Isang kasunduan sa pagitan ng aking ama, si Mayor Ricardo Villarreal, at ng kanyang kasosyo sa negosyo noon na ngayon ay si Governor Montenegro. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa kwarto. Tumayo ang gobernador. This is slander. Kasinungalingan yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Arthur. May isang taong lumaban noon. Isang simpleng negosyante at aktivista na nagngangalang Domingo Cruz. Sinubukan niyang ilabas ang katotohanan. Pero anong ginawa sa kanya? Siniraan siya. Ginuho ang kanyang negosyo. Winasak ang kanyang pangalan hanggang sa siya ay mamatay. Sa pagbanggit ng pangalan, napatingin si Arthur sa direksyon kung saan nakatayo si Tinay kanina sa kanyang isipan, kahit hindi niya ito nakikita. Nang mamatay ang aking ama, ang sikretong ito ay hindi namatay kasama niya. Patuloy ni Arthur, ang boses ay naglalaman na ngayon ng isang malamig na galit. Ginamit ito bilang isang armas. Isang armas para kontrolin ang aking ina. Tumingin siya kay Mayor Elena, na ngayon ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Sa loob ng maraming taon, ang aking ina ay naging biktima ng blackmail. Tinakot siya ng pamilya Montenegro. Na kung hindi susunod sa kanilang mga gusto, ilalabas nila ang lahat. At ano ang presyo ng kanilang katahimikan? Isang alyansa. Isang kasal. Ang aking kasal kay Athena Montenegro. This is insane. Arthur, you've lost your mind, sigaw ni Athena, tumatayo na rin. Ngunit si Arthur ay parang isang rumaragasang ilog na hindi na mapipigilan. At nang may isang babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo sa harap ko, isang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng katapangan, si Celestina Cruz, ang anak ni Domingo Cruz, ano ang ginawa ninyo sa kanya? Tumingin siya ng diretso kay Athena. Siniraan ninyo siya. Pinagbintangan. Winasak ang kanyang trabaho at pinagmukhang masama sa buong mundo. Ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan para durugin ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang maging totoo. Ang function hall ay nasa ganap ng kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Sinubukan ng gobernador at ni Athena na umalis, ngunit pinalibutan na sila ng media. Sa gitna ng lahat, si Mayor Elena ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, at sa mukha nitong basang-basa ng luha, nakita ni Arthur hindi ang kahihiyan, kundi ang paglaya. Muling humarap si Arthur sa mikropono. Hindi ka itatakbo, sigaw niya, sapat na para patahimikin ang lahat sa isang saglit. Ang pangalang Villarreal ay hindi natatakbo. Ang dinastiya ay nagtatapos na ngayon. Ang mga kasinungalingan ay nagtatapos na ngayon. Huminga siya ng malalim.
Tumingin siya sa bawat kamera, sa bawat mukha, at sa buong sambayanan. Sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng mga kasalanan ng aking ama, sa lahat ng taong nalinlang ng aming pamilya, at sa lahat ng nasaktan dahil sa aming mga desisyon. I am sorry. Humihingi po ako ng tawad. Pagkatapos ng mga salitang iyon, binitawan niya ang mikropono. Pakiramdam niya ay isang napakabigat na kadena ang natanggal sa kanyang kaluluwa. Tapos na. Malaya na siya. Sa gitna ng sumisigaw na gulo, ang mga mata ni Arthur ay naghanap. Naghanap ito sa pinakalikod na bahagi ng kwarto, sa may anino malapit sa pintuan. At doon, nakita niya siya. Nakatayo si Tinay. Nakatitig ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, isang halo ng pagkabigla, ng sakit, at ng isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. At sa kanyang mga pisngi, may mga butil ng luha na tuloy-tuloy na dumadaloy. Sa mga sumunod na araw, ang buong bansa ay nayanig. Ang press conference ni Arthur Villarreal ay naging headline sa lahat ng dyaryo, istasyon ng telebisyon, at social media. Ang T. Villarreal Confession ang naging tawag dito. Isang bomba na sumabog at nag-iwan ng mga pira-pirasong katotohanan na pilit pinagdugtong-dugtong ng publiko. Mula sa kanyang maliit na kwarto, pinanood ni Tinay ang lahat. Ngunit ngayon, ang panonood ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ang kanyang kwarto ay hindi na isang kulungan, kundi isang tahimik na obserbatoryo. Napanood niya ang pag-aresto kay Governor Montenegro at sa ilan nitong mga kasamahan. Napanood niya ang formal na pagbubukas muli ng kaso ng Ififilandil. At isang gabi, sa balita, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang pinapangarap marinig para sa kanyang ama. Ayon sa bagong ebidensya, napatunayang biktima lamang ng malisyosong paninira si Domingo Cruz, sabi ng news anchor. Ang kanyang pangalan ay opisyal nang nililinis ng korte mula sa lahat ng akusasyon. Sa sandaling iyon, isang bagay ang bumigay sa loob ni Tinay. Ang matigas na bakal na bumalot sa kanyang puso ay natunaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, muli siyang umiyak. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Ang bigat na pasan niya at ng kanyang pamilya sa loob ng 2 dekada ay sa wakas, nabitawan na. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-atubili siyang buksan ito, nag-iisip kung sino ang maaaring dumalaw. Pagbukas niya, isang babae ang nakatayo roon. Isang babaeng pamilyar ngunit iba na ngayon ang anyo. Si Elena Villarreal. Wala na ang kapangyarihan sa kanyang tindig. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Nakasuot lang ito ng simpleng bestida, ang mukha ay walang makeup, at sa kanyang mga mata, makikita ang pagod at pagsisisi. Hindi nakapagsalita si Tinay. Pwede ba akong pumasok, iha? Mahinang tanong ni Elena. Tumango lang si Tinay at binigyan ito ng daan. Umupo si Elena sa nag-iisang upuang kahoy sa kwarto. Sa isang iglap, ang dating makapangyarihang alkalde ay tila lumiit sa loob ng maliit na espasyo ni Tinay. Nag-resign na ako kaninang umaga, sabi ni Elena, hindi nakatingin kay Tinay. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Katahimikan. Naparito ako, nagpatuloy si Elena, sa wakas ay tumingin na sa kanya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Naparito ako para humingi ng tawad. Hindi bilang alkalde, hindi bilang ina ni Arthur, kundi bilang si Elena. Huminga ito ng malalim. Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako sa lahat ng pananahimik ko. Sa takot ko. Sa pagiging duwag ko. Ang tatay mo isa siyang mabuting tao. At hinayaan kong mawasak ang pangalan niya para protektahan ang isang kasinungalingan. Tinitigan lang siya ni Tinay. Ang galit na dati nag-aalab sa kanyang dibdib para sa babaeng ito ay wala na. Ang nakikita niya na lang ngayon ay isang ina na nagkamali dahil sa pagmamahal at takot. Alam ko, ang sorry ay hindi sapat para ibalik ang lahat ng nawala sa inyo, sabi pa ni Elena, ang boses ay basag na. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ako. Dahan-dahang lumapit si Tinay at umupo sa gilid ng kama, kaharap niya. Pinapatawad ko na po kayo, sabi niya, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang totoo ito. Naiintindihan ko po. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa mga labi ni Elena. Tumayo ito. Salamat, Tinay. Salamat.
Bago ito umalis, maihuli itong sinabi. Si Arthur hinaharap niya ang mga kaso niya. Pero malaya na siya. Pinalaya mo siya. Pagkalipas ng 1 linggo, nakatanggap si Tinay ng isang text. Mula kay Arthur. Pwede ba tayong magkita? Sa parke. Kung okay lang sayo. Nagpunta siya. Nakita niya si Arthur na nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa mga batang naglalaro. Wala na ang barong, ang mamahaling relo, ang aura ng isang prinsipe. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Mukha siyang ordinaryo. Mukha siyang malaya. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Arthur ang kanyang presensya at lumingon. Nang makita siya nito, isang maliit at nahihiyang ngiti ang lumabas sa mga labi nito. Dumating ka, sabi nito. Nandito ako, sagot niya. Umupo si Tinay sa tabi niya, may isang maliit na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinanood lang nila ang mga taong nagdaraan, ang paglubog ng araw. Ang katahimikan ay hindi awkward, ito ay komportable. Isang katahimikan ng 2 taong nakaraos sa isang napakalaking bagyo. Salamat, Tinay, basag ni Arthur sa katahimikan, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na gawin ang tama. Lumingon si Tinay sa kanya. Salamat, Arthur. Salamat sa pagbibigay ng katarungan sa tatay ko. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong ito, wala ng pader. Wala ng pagkukunwari. Tanging 2 taong nagpapasalamat sa isa't isa. Nanatili silang tahimik muli. Ang araw ay halos lubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsalita ulit si Arthur, ang boses ay nag-aalangan, puno ng isang bagong uri ng kahinaan. Pagkatapos ng mga kaso, pagkatapos ayusin ang lahat ng gulo, may pag-asa pa kaya tayo? Hindi agad sumagot si Tinay. Tumingin siya sa malayo, sa papadilim na langit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Arthur. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiting may bakas ng lungkot, ng pagod, ngunit sa kaibuturan nito, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo at muling nabuo. Para kay Tinay, ang 1 taon na iyon ay isang paglalakbay. Ang tunog ng maliliit na gunting at ang masayang kwentuhan ang pumupuno ngayon sa kanyang maliit na salon. Hindi ito kasing engrande ng glamourosa, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Pangarap ni Naipi ang ipinangalan niya rito, isang pag-alaala sa kanyang ina na laging nangangarap na magkaroon sila ng sariling munting negosyo. Sa tulong ng kaunting danyos na natanggap niya mula sa kaso laban sa mga Montenegro at ng tulong mula sa isang naitayo niya ang salon. Ngunit hindi lang ito isang salon. Ito ay isa ring munting paaralan kung saan tinuturuan niya ng manicure at pedicure ang mga babaeng gustong magkaroon ng bagong simula, mga single mother, mga out-of-school youth, mga tulad niyang minsan ding nawala ng lahat. Ma'am Tinay, ganito po ba? Tanong ng isa sa kanyang mga estudyante, isang batang babae na nagngangalang Lisa, habang nanginginig na hinahawakan ang nail file. Ngumiti si Tinay at lumapit. Huwag mong diinan masyado, Lisa. Dahan-dahan lang. Parang hinahaplos mo lang. Kinuha niya ang kamay nito at marahang igin niya. Ayan, ganyan nga. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tiwala mo sa sarili mong kamay. Tumango si Lisa, ang mga mata ay kumikinang sa pasasalamat. Sa mga sandaling ganito, nakikita ni Tinay ang sarili niya. Nakikita niya ang halaga ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isang pamilyar na tunog ng kampanilya sa pinto ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng kulay abong t-shirt at maong, ang buhok ay simple lang ang gupit. Ngunit ang ngiti nito ay kayang punuin ang buong kwarto. Good afternoon, bati ni Arthur Villarreal. Umiti pabalik si Tinay. Good afternoon, sir. May appointment po ba kayo, biro niya? Tumawa si Arthur. Wala. Pero baka may bakante pa para sa isang kliyenteng nangangailangan ng tulong. Ilang buwan na rin simula nang maging ganito sila. Pagkatapos ng mga kaso, kung saan nakatanggap si Arthur ng probation para sa kanyang kooperasyon, at pagkatapos manahimik ng lahat, sinimulan nilang muli.
Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan. Walang pilitan, walang madali ang romansa. Tanging mga pag-uusap, mga paglalakad sa parke, at isang dahan-dahang pagtatayo ng pundasyon na gawa sa tiwala at pag-unawa. Arthur Villarreal. Pinanood ni Arthur si Tina habang nakikipag-usap ito sa mga estudyante niya. Ang babaeng nakilala niya sa unang pagkakataon, isang babaeng puno ng galit at depensa, ay wala na. Ang Tinay na nasa harap niya ngayon ay nagliliwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng layunin, ang kanyang mga ngiti ay totoo, at ang kanyang mga kilos ay may bigat ng isang taong alam na ang kanyang halaga. Inilibot niya ang kanyang tingin sa salon. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay lavender. May mga nakasabit na maliliit na larawan ng mga kamay na may magagandang kuko, mga gawa ng mga estudyante ni Tinay. Simple lang ang lugar, ngunit puno ito ng pag-asa. Puno ito ng buhay. Ito ang tunay na serbisyo, naisip niya. Hindi ang pag-upo sa isang opisina sa City Hall. Hindi ang pagdalo sa mga party ng mayayaman. Kundi ang pagtulong sa kapwa na bumangon. Ito ang leksyong itinuro sa kanya ni Tinay. Ito ang leksyong isinasabuhay niya ngayon sa kanyang trabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng inhustisya. Sige na, maupo ka na, sabi ni Tinay, itinuturo ang isang bakanting upuan. Libre lang dahil suki ka na. Umupo si Arthur at ipinatong ang kanyang mga kamay sa maliit na mesa. Lumapit si Tinay, dala ang kanyang mga gamit. Ang pamilyar na amoy ng acetone at nail polish ay nagbalik sa kanya sa unang araw na nagkita sila. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na nagpapaalala ng gulo, kundi ng isang simula. Anong gusto mo? French tip, tanong ni Tinay, nakangiti. Kahit ano. Ikaw ang bahala, sagot ni Arthur, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Kinuha ni Tinay ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat nila ay pamilyar na. Ngunit mayroon pa ring kuryenteng dumadaloy. Isang kuryenteng kalmado at masaya. Habang nililinis ni Tinay ang kanyang mga kuko, ang daliri nito ay marahang dumaan sa likod ng kanyang palad. At doon, napatingin silang dalawa sa isang lugar sa kamay ni Tinay. Sa peklat. Ang peklat na minsan ay naging simbolo ng sakit, ng misteryo, at ng isang nakaraang hindi nila maintindihan. Ngunit ngayon, habang tinititigan nila ito ng magkasama, hindi na ito isang sugat. Isa na itong mapa. Isang mapa ng kanilang pinagdaanan. Isang paalala na ang mga pinakamalalalim na sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan ng isang marka ng katatagan at ng lakas para magmahal muli. Nag-angat sila ng tingin at sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong bagay. Hindi na kailangan ng mga salita. Hindi na kailangan ng mga pangako. Dahan-dahang inilapit ni Arthur ang kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, walang takot, walang pag-aalinlangan. Hinalikan niya si Tinay. Isang halik na hindi na ninakaw sa dilim, kundi malayang ibinigay sa liwanag. Isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na nangangako ng maraming pangbukang liwayway na magkasama. Nang maghiwalay sila, nakangiti silang pareho. So, anong susunod? Tanong ni Arthur sa mahinang boses. Hinawakan ni Tinay ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Tumingin sila pareho sa labas ng salaming bintana ng maliit na salon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta sa langit ng mga kulay ng pag-asa. Hindi ko alam, sagot ni Tinay. Pero sa pagkakataong ito, haharapin natin yan ng magkasama. At sa gitna ng tunog ng tawanan at ng pag-asa sa loob ng pangarap ni Nay, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi isang kwentong puno ng drama at politika, kundi isang simpleng kwento ng pag-ibig na binuo mula sa mga basag na piraso, at pinagtibay ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pangakong hindi na muling bibitaw. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagbangon, at pagpapatawad ni Celestina at Arthur. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Salamat sa bawat minuto, sa bawat hininga, at sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa amin. Ang pagsulat sa kwento ni Tinay at Arthur ay isa ring paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig, nagalit, nasaktan at sa huli ay umasa. Dahil higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay.
Ipinakita sa atin ni Tinay na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad, una sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili. At ipinakita naman sa atin ni Arthur na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali at piliin ang landas ng katotohanan at tunay na paglilingkod. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pag-asa ay laging mas malakas kaysa sa sakit, at ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Nais ko sanang malaman, ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang inyong napulot at baon-baon sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong abang tagapagkwento. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.